Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Philippine Star 1 hour ago. Masamang balita po ito. Sabi dito, 130 pesos per liter for diesel next week. Another double-digit surge in diesel prices expected next week, with an increase estimated at 14 to 15 per liter, according to an industry source. This threatens to push diesel prices toward the 130 per liter mark, following an increase of over 20 per liter this week. This gasoline, meanwhile, may rise to 7 to 7.50 per liter, potentially pushing it past 100 liters next week. The estimates were based on 4 days of trading on the mean of Platts Singapore and could still increase further with 1 trading day remaining. So, again, sa ating Pangulo na nagsabing normal, lalong magagalit ang taong bayan sa Pangulo dahil sa sabi niya nga, normal lang tayo. Meron pa siyang sinabi na sa Pilipinas, ang presyohan natin normal. Anong klaseng normal yung pinagsasabi niya na halos mag times 3 na ang presyo? Malala ko, yung huling pagpagas up ko, 54 pesos ang diesel. So ngayon, 98 na dito sa amin, sa Mindanao. So mag 130 next week. So halos mag times 3. So ito ba yung sinasabi ng Pangulo na normal? Yung sinasabi niyang normal pa rin ang presyo ng bilihin. Dahil kinausap niya yung mga tendera sa palengke. Ang Pangulo, I'm sorry to say, baka ano na siya, hirap na rin. Umamin niya siyang naiiyak daw siya sa awa sa taong bayan dahil hindi daw deserve ng taong bayan na maghirap ng ganito. Salamat po, Mr. President, sa inyong awa. But we don't need awa. We need what? Ayuda. Ayuda. Nagbigay man ng ayuda, mga drivers man lang ang binigyan. Bakit? Drivers lang ba ang apektado? I-compare natin panahon ni Tatay Digong nung pandemic. Halos lahat apektado. Lahat nabigyan ng ayuda. Kaya maraming Pilipino ang kontento sa leadership ni Tatay Digong. Totoong nagkautang tayo ng malaki nung pandemic. Kaya lang nagamit naman ang tama. Hindi ko makakalimutan na accomplishment ni Tatay Digong yung pandemic. Yung more than 600,000 na OFWs buong mundo, very successful yung repatriation, na iuwi ng maayos. Ang daming, kaya napakaraming OFWs ngayon na nagmamahal kay Tatay Digong dahil isa yung ginawa niya nung pandemic na hindi niya pinabayaan ang mga OFWs. Ngayon, sa Middle East, I don't know, ano nang balita? Yung repatriation, meron na ba talagang government shouldered flight? Yung chinarter para iuwi ang OFWs? Sa tingin ko, wala pa Hanggang announcement lang na magcha-charter daw ng administration ng 2 eroplano, wala namang balita. Ang babalita lang ngayon, may dumarating, welcome home, government assisted flight, yung pala taga UAE rin. Kaya
So, ano na mga kaibigan? Wala tayong magagawa. Dito mo na matusukat ang tunay na leadership. To me mas matindi yung COVID na pinagdanan natin ni Tatay Digong at nalampasan niya with flying colors. I don't know ngayon kung malalampasan ng Pangulo ito. Pag hindi maganda ang kanyang pag-handle, dalawa yan Kung maganda ang pag-handle niya, unti-unti, babalik ang tiwala sa kanya. Kung masama ang handling niya, lalong bubulusok ang kanyang rating. Ngayon nga, yung February 27 to March 2 na wala pang fuel crisis. -9. Ang kanyang net approval rating is -9%. How much more ngayon? Pag hindi niya hinandle ng husto ito, lalong magagalit ang taong bayan at lalong bubulusok ang kanyang rating. Magrereklamo na naman si Auntie Claire. Ano ba kayo? Trabaho ng Pangulo. Report siya ng report, vlog siya ng vlog, ikot siya ng ikot, bisita ng bisita. Bakit nyo bibigyan ng negative trust o approval rating? Yung iba dyan, nagbabakasyon. Yung iba dyan, naninira lang sa Pangulo. Bakit siyang mataas? Sorry, Auntie Claire. Kung anong gusto ng taong bayan sa sorbet, yun ang ilabas nila. Ibig sabihin, ayusin nyo ang pagsiservisyo. Kasi kung ang taong bayan hindi niya nararamdaman yung taos-puso na serbisyo ng Pangulo, kahit pa siya trabaho ng trabaho, useless lang gyapon yan dahil lalong bubulusok ang rating niya. Ayusin niya ngayon, huwag niyang patakatakag salita na normal lang. Diyan kami nagagalit yung sinasabing normal. Kaya tuloy si Senator Escudero, anak ng baka. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So muna ni silang anti ang matagaan. Matagaan, salamat kaayo. Sobra salamat sa pinasukan. Muna ni mga yero lansang. Hade! Hade! Yan na si Pamela. Ura dangkon. Kanura kay mga edgarista. Lain So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ah, Latang namo natin nga makabalay na gud me. oo, so pila na dai mo nanay mong edad? Kay sinta inwibi. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay mong balay. Alang. Sumula na ka. Yes, at si Auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa Salamat, yatag salamat sa among nila. asin. Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling kog balay di ko mag-ipon sa akong mga anak. Kabalay na gyud ko daghan gyud kay salamat sa mga tawo nga gihatag sa amo sa Ginoo nga may magka Tas ano ipinabuhi pa Hatag sa sa ila para Si Ate Sad matagaan og Gero. Sa ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarefer ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno
So, inatunta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan sa nga karon nga Pasko. Sobra among Salamat kalipay. kaayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. sad. Mao na among kinagdako nga pinaskuhan. Lahat ka nagpasalamat para number 1 ako sunod. Dati mader. Salamat. Kaya doon ko na rin